eto na nga yung pinakabagong bomba ngayon ng Tecno, and this is the Tecno Power Curve 2 5G. At eto yung pinakamanipis na 8,000 mAh battery na smartphone ngayong 2026. Grabe na talaga yung technology ngayon. Paano nila nilagay yung 8,000 mAh battery dito? Like, sobrang nipis, sobrang gaan lang talaga. Hindi nga to magawa ng napakalaging brand katulad ng iPhone, pero si Tecno guys, easy lang yan. Pero yung malaking tanong, ano pa ba yung maganda dito? Battery tapos manipis lang ba? Well, yan yung pag-uusapan natin dahil nga magkaroon tayo ng full review and sasabihin ko sa inyo guys lahat ng mga dapat yung malaman about this phone. And also, kung sulit nga ba talaga siya for its price, which is currently merong napaka-amazing na deal. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Kaya naman, simulan natin to in 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JT TV. Oh, by the way, meron tayong upcoming Tecno Spark 50 4G giveaway ngayong month of June. And guys, meron tayong monthly giveaway dito sa ating channel. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Sayang naman. Now, eto yung makukuha mo kapag bumili ka ng Tecno Power Curve 2 5G. Unang-una, syempre, is yung smartphone. Alam nga naman, wala to. Bakit ka pa bibili? Pagkatapos niya, nandito yung kanyang 12 plus 1 month warranty. Licensed by Qualcomm, kaya hindi naman siya Snapdragon. Isa pang papel, daming papel. And yung kanyang clear na jelly case. Sana hard case to, pero I guess mas better sa protection yung jelly case. Manipis kasi to guys, kaya naman mas maganda kung mas protected. After naman yan, nandito yung kanyang 45 watts charging brick, yung kanyang SIM ejector pin, and of course, yung kanyang USB-A to Type-C na cable. Sana lang talaga mag-improve na yung Transsion phones dito sa Pilipinas and gawin na nilang Type-C port yung kanyang adapter, tapos Type-C to Type-C naman pagdating sa kanilang cable. Pero so far guys, kompleto ka naman dito. Wala ka nang hahanapin pa. By the way, meron ditong free na Globe SIM kapag bumili ka. So mas maganda, di ba? Wala ka na talagang bibilhin. Now, just look at that. Eto na guys, si Tecno Power Curve 2 5G sa color na Storm Titanium. Meron pa tayo iba't ibang colors na available, katulad na naman ng Melting Silver and Misty Purple. Para sa akin, kung lalaki ka talaga, eto yung kukunin mo dahil nga sobrang astig. Pang gaming yung look, tapos at the same time sobrang premium tingnan. Pero ano nga ba talaga yung build nito? Well, eto guys, apparently ay all plastic body. Yes, plastic back, plastic frame, and glass front. Pero yung feels talaga dito sa phone na to, hindi ko talaga inakala na plastic guys. Sa totoo lang, akala ko nung una glass siya, tapos metal yung frame niya. Kaya naman medyo na-surprise ako nung nalaman ko na plastic lang siya dahil nga sobrang ganda ng pagkakagawa. Tapos sa sobrang nipis niya, napakasarap hawakan. Yes, 7.42mm lang to. Kapag ibubulsa mo to, parang wala lang talaga siya sa mga bulsa nyo. Siguro yung only problem dito guys is yung kanyang camera module dahil nga ang kapal. Yes, makapal talaga siya. Even though sobrang nipis ng kanyang overall body, dito sa kanyang camera module guys, umangat talaga siya masyado. Kaya naman if gumagamit ka ng smartphone mo sa table, magwawabol talaga siya. Diba? Now, one thing to note about this phone is that protected na rin siya when it comes to water and dust dahil nga meron siyang increased protection dito guys. Yes, IP64 water and dust resistance na to. Kaya naman pagdating sa mga talsik ng tubig, o di ka naman pagdating sa ulan, wala na problema to. Huwag niya lang siyang ilulubog and okay ka na using this phone. Perfect na perfect to para sa mga riders natin dyan na palaging nauulanan, especially na palapit na yung rainy season. Ngayon, dito naman sa kanyang mga buttons and ports, sa ibabagay sa kalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagsosupport lang ng 2 nano SIM card. Yes, dual SIM po siya, pero hindi ka na makakadagdag pa ng SD card. Katabi naman ito yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Yes, hindi na nakalagay dito yung kanyang fingerprint scanner dahil nga eto guys ay meron ng in-display fingerprint scanner. O diba? Malupit na rin. Sa kanyang left side wala tayong makikita. Sa top naman nakalagay yung kanyang secondary microphone and Dolby Atmos na branding. Sadly, this is only single firing speaker, but don't get me wrong guys, okay pa rin naman siya. Maganda na yung kanyang sound quality. Medyo kulang lang talaga ng separation since single firing speaker lang siya. Dito naman sa kanyang camera module, nakalagay dito guys yung kanyang main camera, isang macro camera, tapos yung kanyang IR blaster. Tapos meron din tayong LD flash dito na circle, which is parang ang cool tingnan. Like birang-bira ka lang makakakita ng ganitong camera module. Tapos sobrang ganda ng pagkakagawa. Kapag titingnan mo lang to, mapapasabi ka na siguro mga 30k, 40k yung presyo nito. Ganon yung
design niya. Tapos syempre, yung kanyang likod dito, pang gaming yung vibes, pero at the same time, hindi masyadong loud. So, para sa mga taong hindi naman masyadong mayabang, o di ka naman gusto lang medyo low-key, pero maganda, eto guys, yung para sa inyo. So far, when it comes to the build quality, gustong-gusto ko talaga yung pagkanipis niya, pagkagaan, tapos yung tipong kahit ilang oras ko pang gamitin to, hindi ako mangangalay. Kaya naman, build quality-wise, okay na ako dito guys. Now, let's talk about the display of this phone. So, eto guys, ay merong 6.78-inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution, 1 billion colors, 144Hz refresh rate, up to 4,500 nits of peak brightness, and Corning Gorilla Glass 7i naman pagdating sa kanya protection. So, kompletong-kompleto na talaga siya from the resolution, the speed, and even pagdating sa kanyang protection. Now, syempre, merong magre-reklamo dito na baka magkakaroon ng mistouch dahil nga curve naman yan. Well, meron ka namang konting bezels dito all around, so hindi ko masasabing sobrang curve niya talaga na magiging problema yon. So, okay pa rin to when it comes to gaming, especially kapag competitive ka talaga, na grabe talaga yung kapit mo kapag naglaro ka. I would say na okay pa rin yung kanyang display para dyan. Ngayon, kapag palagi ka naman gumagamit ng smartphone sa labas, kitang-kita and klarong-klaro pa rin to guys dahil nga 4,500 nits. Oh my god, mas maliwanag pa to dito sa iPhone ko. Kita nyo naman, max brightness. Oh, 80K. Eto naman, secret. Mamaya. Naghintay ka ba? Excited oh. And also, sinasabi ng Tecno guys na meron tong drop resistance up to 1.5 meters pagdating dito sa kanya display. Pero, wag na. Napakaganda to eh. Itetest ko pa ba to? Ah! Uy, okay pa rin siya. Thank you, Lord. Actually guys, sobrang sela na i-drop to dahil nga curve siya. And kapag curve display, syempre, mas prone to pagdating sa damage. Pero yun na nga, ewan ko kay Tecno, matibay daw to. Pero for me, wag nyo na lang i-try. Like siguro kapag bibili kayo nito, tapos sasabihin nyo, try nga natin yung 1.5 meters. Wag naman ganun. Gamitin nyo na lang and kapag accidentally na drop, tapos buhay pa, di maganda. Kesa naman, itetest nyo talaga, tapos nasira, di ba? All in all, pagdating dito sa kanyang display, nagustuhan ko talaga yung pagiging fast niya. Tapos maganda yung kanyang resolution. Kaya naman when it comes to scrolling sa inyong mga Facebook, YouTube, TikTok, napakabilis nito guys. Wala na itong mga lag or mga delays. Tapos, kapag mahilig ka naman manood ng mga videos, palagi ka lang nasa phone mo, nakaganito. Well, okay na rin siya when it comes to the resolution, brightness, and lahat ng yan. Dahil nga, sabihin na natin na napaka-bright niya sa labas, nakakasira naman yon sa mata, di ba? Kapag matutulog ka na, pwede siyang umabot ng ganito ka-low na brightness. O, di ba? Nakikita nyo pa ba? In that way, makakatulong to na maprotektahan yung mga mata nyo. Dahil nga merong mga iba't ibang smartphone na kahit yung lowest brightness, napaka-bright pa rin. Eto guys, pagdating sa lowest and highest brightness, okay na talaga siya. Tapos, nakalimutan ko pang sabihin, pero yung kanyang lock screen dito guys, meron bang nire-remind to? Parang iPhone. Pero pagkapasok, parang nothing phone. O di naman yung parang pang-gaming na vibes. Pero syempre, mapapalitan naman tong theme. Android naman to. So, depende na sa inyo kung paano nyo to isa-set up. But so far, yung display niya, okay na okay talaga. Sharp, fast, and incredibly bright. Recommended ko to para sa mga maselan pagdating sa display ng smartphone. Now, let's talk about the performance of this phone. So, this year, guys, hindi masyadong nag-all out si Tecno when it comes to the performance of this device. Tapos, I guess, hindi rin naman siya mina-market na sobrang pang-gaming talaga. But more on a device na pwede nyong pagkatiwalaan pagdating sa battery dahil nga sobrang tagal malobat. Tapos magagawa nyo na mostly lahat ng mga ginagawa nyo daily. Kasama na dyan yung gaming syempre. And yes, pagdating dito sa yung processor guys, this one has MediaTek Dimensity 7105G with octa-core CPU up to 2.4 GHz and Mali G610 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, kapag i-compare naman natin yan sa mga ibang gaming focused na device, hindi masyadong malakas to guys. Nakakuha siya ng 700K sa Antutu benchmark and so far, pagdating sa daily use, like yung pagsa-social media natin, text, tawag, emails, mga ganun, pagkuha ng mga pictures, videos, okay na to guys. Smooth na to. Wala tong problema. Actually, bagong-bago yung processor niya. Kaya naman ganun. Kaya naman pagdating sa Call of Duty, Mobile Legends, and Hawk, tinest ko talaga etong phone na to and so far, napaka-okay naman ng performance niya. Actually, yung settings niya dito sa Mobile Legends guys, okay na rin. Meron na siyang Ultra Graphics with super frame rate and with this settings, sobrang smooth naman. Wala akong problema na napansin. Napaka-playable ng Mobile Legends
Legends. And kapag gagamitan mo pa yung kanyang performance boost dito guys, nako po, wala na talagang problema dito sa game na to. Next naman dito sa Honor of Kings, ultra na to guys pagdating sa FPS and resolution, and so far ganun lang din. Like wala talaga akong nakitang problema dito. Pero kapag maglaro ng napakatagal dahil nga napakakunat ng kanyang battery. Oh my god, paulit-ulit ako sa battery. Sobrang amazing na talaga dahil nga sobrang nipis, sobrang laki ng battery. Dito naman sa Call of Duty guys, amazing na talaga dahil nga meron siyang up to very high graphics with max frame rate. Pero yung pwedeng ipagsabay dito guys is high graphics plus max frame rate, and so far okay na to. Like naglaro dito sa multiplayer and nakakapatay talaga ako ng maraming kalaban dahil nga okay na siyang laruin dito sa device na to. Siguro medyo nagkukulang lang siya pagdating sa experience guys dahil nga single pan ng speaker lang siya, so hindi siya ganoon kalupit when it comes to the sound. Pero nako, when it comes to gaming lang talaga, okay na talaga siya dito sa mga games na nabanggit ko. Like again, sa Mobile Legends, Call of Duty, and Hawk. Kapag mahilig ka pang maglaro ng mga mas mababa pa dito guys, like yung mga Black Blast, mga ganun, I'm telling you, okay na etong device na to. Tapos kapag hindi ka naman gamer, gusto mo lang talaga ng mabilis, well, mabilis na rin to guys dahil nga naka UFS 2.2 na yung kanyang storage, and meron ka na ring malaking storage kaya naman marami ka nang madadownload na ano bang ida-download mo? Nasa inyo na yon. Pero yes, meron ka ng 256GB na storage and up to 16GB of RAM. 8GB na base RAM, tapos 8GB rin na expandable. Now, meron ba tong bad side? Syempre. Dahil nga sa sobrang nipis na to, kapag tumagal ka talaga sa pag-gaming guys, makakaramdam ka ng init dito sa kanya likod. Pero kapag malamig naman yung paligid mo, o di ka naman meron ka ng mga fan cooler, well definitely mawawala na yung problema na yan dito kay Tecno Power Curve 2. Now, let's talk about the battery of this phone. Yes, palagi ko nang sinasabi to guys, pero again, yeah, boy. 8,000 mAh battery sa sobrang nipis. Tapos meron pa siyang 45 watts of fast charging, and meron din siyang bypass charging, and ay, meron pang end. Tingnan nga natin. Yun! So, meron din po siyang reverse wire charging. It means na pwede mo na itong gamitin as a power bank kapag nalobat yung ibang smartphone mo or smartphone ng kaibigan mo. 8,000 mAh to, kaya naman makaka-full talaga to ng isa or dalawang smartphone. Kapag maliit lang yung mga battery nun, pwede rin itong i-charge yung iba't ibang device nyo, like yung mga wireless earphones, mga ganun, di ba? Maganda. Ngayon, kapag mahilig ka naman mag-gaming, bypass charging is available unlike the other brands out there. In that way, dediretso na yung power sa inyong mga system and hindi na siya makakasira sa inyong battery kapag mahilig talaga kayong mag-charge while gaming. Pero I doubt na magagamit ito guys dahil nga sobrang kunat ng kanyang battery. Bakit ka pa malulobat? Gaming lang? Isang araw ko dito. Pero sa totoo lang guys, sobrang tagal talaga niyang malobat na pwede kang umabot dito ng around 3 days kapag hindi ka masyadong gumagamit ng mobile data. Like wifi lang. Kaya naman pagdating dito sa kanyang battery, 10 out of 10 talaga ako dito kay Tecno Power Curve 2 5G. This is really unexpected to a phone na ganito kanipis. Diba? Paano nila nilagay yon? Saan yung battery? What? Now, let's talk about the camera of this phone. So, eto guys ay battery or gaming smartphone. Pero, okay ba talaga siya when it comes to the camera? Yun yung tanong. Dahil nga, common series talaga ng Tecno yung kanilang mga camera focus na smartphone. So, eto si Poba, ano ba to? Well, when it comes to the specs of this device, eto guys ay merong 50MP main camera, 2MP macro, and 13MP selfie camera. Ngayon, dito sa aking mga nakuhang pictures guys, okay na din pala to when it comes to color production, resolution, tapos speed when it comes to taking photos. Dahil nga guys, isa talaga to sa mga focus ng Tecno ngayon. And kung mabilis tapos maganda yung Tecno Camon, mabilis and maganda rin naman to. Hindi nga lang umabot sa ganong level ng Tecno Camon, pero so far guys, okay na rin siya. Kung makikita nyo naman, sobrang natural, high quality yung mga photos na nakuha ko. Tapos marami ka pang iba't ibang features dito sa kanyang camera app, like Super Night Mode, Pro Mode, Dual Video, Super Macro, Slow Motion, and marami pang iba. So, kompleto na talaga to when it comes to the camera. And yung isa sa mga napansin ko talaga about this phone is that hindi pa masyadong okay kapag kumuha ka ng picture. Pero pagkatapos, like yung image processing niya talaga, pinapaganda niya, nagiging mas natural, nagiging mas sharp. Kaya naman yung result niya, okay na. Tapos, kapag hindi ka pa nakontento, pwede mo pa tong i-edit ng malupitan. Hindi lang yung parang normal lang na filter, ganon. Eto guys, si Tecno ay meron ng AI Studio. And with this one, meron na siyang AI Flare Remover, AI Shadow Remover, Reflection Remover, AI Eraser, and AI Extender. So,
napakarami pong pwedeng gawin dito guys. Pero yung pinakamalupit talaga para sa akin, especially kapag marami kang mga photo bomber, etong AI eraser guys. Helpful talaga to. And buti na lang talaga dahil nga maganda na yung pagkaka-imply ng Tecno pagdating sa kanilang mga devices nitong AI Studio na to. And sobrang helpful nito guys, sa legit lang. Ngayon, when it comes to the video quality naman, eto ay makakakuha na ng 2K at 30fps, both main camera and selfie camera. And meron ka ring option na 1080p at 60fps. And so far guys, mas gusto ko tong 60fps. Mas smooth to, mas mabilis, mas maganda. Kaya naman ngayon, try natin. So this is the video quality using the Tecno Pova Curve 2 5G. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanya selfie. Now, eto naman guys, yung selfie video niya. 1080p at 60 pa rin. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Ang kapal na ng buhok ko. Comment down below. Now, so far guys, when it comes to the video quality of this phone, hindi naman siya nakakadismaya. Yes. Bakit hindi nakakadismaya? Sobrang ganda nga. Sobrang natural ng dating. Pwede ka na mag-vlog dito guys. Like pagkabili mo, mag-vlog ka na kaagad para, you know, makabawi. Merong ROI. Makakasahod ka na talaga kapag ganito kaganda yung type of videos na makukuha mo. But yes, overall, pagdating dito sa kanyang camera guys, eto lang naman yung smartphone na known pagdating sa gaming or battery. Pero maganda rin pala when it comes to its camera. Overall, recommended ko ba eto si Tecno Pova Curve 2 5G? Okay na to guys. Kompletong-kompleto na talaga siya. Meron kang smartphone na napakadaling dalhin dahil nga sobrang nipis. Magaan. Okay na okay gamitin. Mabilis na rin. Tapos sobrang tagal pang malobat. And pagdating sa camera, akala natin pangit. Okay pala. 'Di ba? No. Now, let me be clear na hindi siya pinaka the best. Pero all in all guys, sobrang balance nitong smartphone na to. Kaya naman, recommended ko siya at that price. Pero merong mga chances. Like right now, na umabot siya ng sobrang babang presyo. Like 11,000 plus. Nakita ko to ngayon. Siguro pagka-upload nito, medyo mas mahal na siya. But yes, sa ganung presyo, okay na talaga etong phone na to. Now, check nyo na lang sa description box yung link na tong smartphone na to. And guys, don't forget about our upcoming giveaways. Tapos, mag-subscribe lang kayo dahil nga meron tayong monthly giveaway this year. So, that's pretty much it. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.